Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo mga ka-action. So alam naman po natin na painit po ang tension o mga issue sa bansa natin mga ka-action. So ito mga ka-action, na-realize ko lang at gusto ko lang po na i-share sa inyo, no, ang may mga bagay o tatlong bagay na mayroong kay Attorney Leni Robredo na wala ito si Sara Duterte ho mga ka-action. So ito po mga ka-action Una-una ang nandiyan kay Attorney Leni Robredo nung sila ay namumuno din ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte sa bansa natin, ay parang ganito din ang sitwasyon nila ni Sara Duterte at ni Mr. President Bongbong Marcos. Pero yun talaga ang kay Attorney Leni at saka kay Duterte nung time nila, talagang hindi sila nagkakasundo. Pero ito parang may may pagkahalintulad na para bang na para bang plastikan ang dalawa. No? So nung panahon ni Duterte ho mga ka-action at ni Attorney Leni ay may mga eksena din na ganito na ginagawa ng KOGC, na kung saan nga po may nanawagan din na resign Duterte, no? Nung panahon nila ni Attorney Leni Robredo, resign. Pero never po natin nakita ito si Attorney Leni Robredo na sumusuporta o pumunta sa nasabing rally para magbigay din ng kanyang suporta at magbigay din ng kanyang masasabi o mag-i-speech din siya. Never po natin nakita yan, no, mga ka-action. So dito kasi kay Sara, alam naman po natin na parang maituturing na po natin na ang mga KOGC member ay parang anti-government. Kasi nga po, ayaw na nila kay Mr. President Bongbong Marcos, kaya sumisigaw sila na mag-resign na lang daw si Mr. President Bongbong Marcos. Pero ano bang ginawa ni Sara Duterte bilang siya ay isang Vice President, di ba? Alam niya naman na ang kanyang kasama ang pinaparesign. Pero ano po ang ginawa niya? Pumunta siya doon at nagpakita ng kanyang suporta. Di ba? Di ba napakapangit? Napakapangit. Paulit-ulit natin itong i-discuss o ipapaliwanag sa abot ng aking makakaya. Kasi ang pangit sa side ni Sara Duterte. Di ba? Okay. Pangalawang, mayroon si Attorney Leni na wala pa rin ito si Sara Duterte. Yun yung mga hot issue na kinasasangkutan ngayon ni Sara Duterte. Di ba? Yung hindi niya pagbigay ng mga komento sa mga issue na dapat sagutin niya, pero no comment pa rin siya at palagi na lang siyang official statement. Di ba? Si Attorney Leni Robredo, kahit saan siya makita ng media at pag may itatanong, automatic sasagot yan. Hindi po yan nagpapa-special, hintayin mo ako doon sa OBP o puntahan mo ako doon sa opisina para doon nyo ako interviewin. Kahit sa kalye yan si Attorney Leni Robredo, kapag may itatanong ang ating mga mediaman, ay sasagot. Alam nyo kung bakit? Wala siyang tinatago di ba? Maliwanag na malinis ang kanyang pagserbisyo, di ba? At wala siyang ginawa the time kung hindi ang magpatayo o mag-create ng mga project niya. Kasi dati Angat Buhay, nandiyan na yung Angat Buhay. Ngayon lang niya naghiwalay na naging private sector na po yan, no? O ano ba mga ginawa ni Attorney Leni that time? Di ba? Sa maliit niya na budget, ang dami niyang mga proyekto na naipatayo. Kaso nga lang, hindi ina-acknowledge ng ating ilan sa ating mga kababayan na anti-Robredo. Kasi masasaktan sila. Kahit kitang-kita na nila ang ginawa ni Attorney Leni Robredo noon
bulag pa rin sila, nagbingi-bingihan pa rin sila. Ang iba nga dyan ng mga content creator, gumawa pa ng mga maling informasyon, maling content para lang masira si Attorney Leni Robredo kasi papalapit na ang pagtakbo sa pagka-presidente noong 2022. Siniraan pero never po pinatulan ni Attorney Leni Robredo ang mga issue. Pero ito si Vice, official statement ang kanyang ginawa at nagpahayag ng kanyang saloobin regarding sa mga issue na Kisho may mga ano sa kanyang asawa, Kisho na may ganito. Pero si Attorney, wala, hindi pinatulan ang mga ganyang bagay. Bagkus, pumukos si Attorney sa kanyang trabaho. At kinukunon din na din at ipinaglalaban din ang West Philippine Sea. Diba? Pangatlong bagay na mayroon si Attorney Leni Robredo na wala pa rin kay Sara Duterte. Ano ito? Yung napatunayan siya sa loob ng kanyang termino, sa loob ng 6 years, na hindi siya nagkurap o nagnakaw ng kapal ng bayan kahit sintabo. Pinatunayan ng COA na wala siyang bahid na korupsyon sa loob ng 6 years. Dito naman kay Sara, hindi pa nga 3 taon, may issue na sa Intel Fund, may issue na sa Confidential Fund, may issue na sa DepEd. Diba? At ang laki ng mga budget ni Sara Duterte sa ngayon, bilyon. Pero kay Attorney Leni Robredo the time, more than 631 million up to 800 million. I think hindi pa talaga umabot yan ng 1 billion ang kanyang budget sa loob ng 6 years ng kanyang termino. Pero ang daming napatunayan na mga project. Pero ito si Sara, billion na ang naano na mga budget, pero wala pa tayong nakita na may naipatayo o may mga, I think mga plano pa lang siguro ang kay Sara na magdagdag ng mga classroom, pero wala pa akong nakikitang na i-turn over na napagawa ni Sara na mga classroom. Diba? At ang pagkakaiba ni Digong ngayon at ni Attorney Leni Robredo, pareho na silang private citizen. Ito si Rodrigo, Pangulo ng bansa dati. Ito si Attorney, Vice ng bansa natin. Ang pagkakaiba nilang dalawa, tahimik si Attorney Leni Robredo na patuloy na ginagampanan ang kanyang pagiging chairperson o president ng Angat Buhay Program, na kung saan ang Angat Buhay Program ay marami nang naidonate. Mga eskwelahan, dormitory, farm to market, at sa mga fisherman na mga maliliit at mga pabahay. Ngayon lang yan na private citizen na siya. Pero si Digong Duterte, anong ginagawa? Kung ano-ano ang mga paratang sa administrasyon ngayon, kesyo ganito, kesyo ganon. May nandyan na yung mga sasabihin na adik ang presidente pero hindi naman niya kaya patunayan. Diba? Diba? Ang laki ng pagkakaiba mula sa anak at sa ama. Saan pa kayo? Walang iba. Attorney Leni Robredo lang ang sakalan. Diba? Yan. Kaya sa susunod, marunong na kayo magkabisado kung sino ang pipiliin nyo na maging leader ng ating bansa. Diba? So yun lang ho, mga ka-action. Binishare ko lang ho sa inyo ang aking na-realize na ang laki din pala talaga ng pagkakaiba sa ama at anak dito kay Attorney Leni Robredo. Diba? Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Happy Sunday, everyone.